Pumili ng passion card. Ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong gustong sabihin ng inyong tao sa inyo. So, I don't know why, pero may nasense akong mahinhin na pagkatao. So far, na-feel ko na namimiss ka nila. Your compassionate heart is what I sense. At feeling ko, tuwing nakita ka nila, mahinahon lagi. Yun ang nafe-feel ko. Mahinahon ka siguro magsalita or pwede rin sa gawa. Kalmado ka lang lagi. Okay lang. Parang ganun na vibe. Okay, pero feeling ko itong tao na to, masyado siya nagmamadali. Pero ikaw, parang opposite. Yun yung pakiramdam ko. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. Ayusin lang natin, okay? I feel na gusto niya sabihin sa'yo na namimiss ka na niya. Parang feeling ko gusto nila sabihin na umuwi ka na. I mean, umuwi ka na sa kanilang buhay, okay? Pero feeling ko hindi ka na magugoyo muli. Siguro dati naloko ka, pero ngayon, hindi ka na maloko. Pero feeling ko binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na makasama ka before, pero siguro binaliwala nila yung blessing na yun. Pero na-feel ko yung iba sa inyo, siguro about just sa backstabber friend nyo. So, we have this one. So, anyway, kung gusto niya sabihin sa inyo na siya ay masaya kung babalik ka, pero nandito si imagination eh. Siguro kung sino man itong tao na to, napakasinungaling niya. Na kung anong sabihin niya, let's say na positive naman, hindi ka naman iniwala kasi nadala ka na. Okay, ayaw mo nang malokong muli. Kasi yun nga, siguro dahil sa taong ito, naghirap ka, nagdusa ka, or pwede rin na nawalan ka ng kayamanan. Baka ninakawan ka, or ginamit ka sa pera, pwede rin. So, yun nga, may memory kayong dalawa. So, gusto niya sabihin sa'yo na huwag mong baliwalain yung memory. At gusto niya rin sabihin sa'yo na baka naguguluhan ka, or kailangan mo ng guidance. Kasi inisip niya baka na brainwash ka eh. But in reality, dahil nga sa napagdaanan mo with this person, kaya ayaw mo na. If ever you are married with this person, or pwedeng may vow between you and this person, gusto niyang i-remind ka about doon sa vow or sa promise that you made with each other. At yung iba sa kanila gusto nilang sabihin na galit sila sa'yo kasi sinira mo yung vow. Hindi ka nag-iisip muna. Parang, ano ba yung gusto niya sabihin na parang gusto niyang i-brainwash ka na mali yung ginawa mo na pag-alis sa connection. But yeah, they need to realize na dahil nga sa napagdaanan mo, that's why you rather walk away from whomever this is. So, gusto niya sabihin sa'yo na nag-try sila actually na humanap ng iba na kagaya mo. Honestly, so nagkaroon naman sila, but yet, yung problem dito is gusto nila sabihin na hindi nila gusto yung tao kasi kung sino man yung naging jowa nila or kasama, itong tao na to ay I feel na backstabber din, kagaya nila, or nag-hold back sa kanilang success. If ever this person has used you for money, for sure what happened to them, baka yung kanilang kinasama na bago, ganun din yung ginawa sa kanila.
that push them into this stagnancy with regards sa kanilang pera or pwede rin sa kanilang buhay. So, with this transformation, so, ibig sabihin lang nun na parang, pinapakita sa kanila ng Diyos kung ano man ang ginawa nila sa inyo. Pinaranas sa kanila. So, nakarma na yung taong ito. Kasi gusto ng Panginoon na magbago na siya ng buhay. Huwag niya itong gagawin sa iba kasi kung yung ibang gumawa nun sa kanya, masakit. At, siguro, nararanasan niya ngayon or nagkakaroon siya ng realization na ganun pala yung ginawa niya sa inyo. So, with this encourage, so gusto niya sabihin sa inyo na mayaman na siya ngayon, hindi na siya manghihingi ng pera sa inyo, or pwede rin niyang gusto sabihin na hindi ka nang gagamitin sa yaman kasi may blessing na sila. So, I believe that they will say to you flowery words para ma-encourage ka na bumalik sa kanilang buhay. Kasi once na bumalik ka sa kanilang buhay, hindi ka na nila pagkakawalan. Okay, so mahirap na makawala once na bumalik kayo, guys. So dapat, before you make a decision, pag-isipan niyo muna. Lalong-lalo na kung nung past na-scam kayo ng taong ito, magpapa-scam ka ba uli? So, yun lang. Yun lang masasabi ko. But yet, the decision is definitely, based on you. So, we have this one. Art. So, I think, try sila mag-express ang kanilang sarili through artwork. Baka nagpo-post sila sa social media, pinaparinig ka na bumalik ka na sa kanilang buhay. So, yun nga nagkaroon ng tower moment. And we have this one. Actually, mag-ingat kayo kasi kung sino man ito, nagtitake siya ng mga evidence. Okay, kaya tulad na nabanggit ko sa inyo, once na bumalik ka guys, mahirapan ka na makaalis. So, ibig sabihin lang nun na once that you are there, baka may binabalak siya na mag-picture-picture. Mag-ingat ka lalo na kung about to sa relationship. Hindi biro yung mga picture-picture na yan. At baka gamitin niya yung picture na yan para hindi ka na makawala pa sa kanya. Parang, ba-blackmail ka by those photos. So, might as well, wag ka na lang bumalik. Kasi if bumalik ka, magkakaroon ka ng tower moment. So, we have this lie in reverse. We also have this one in easier way. So, wag kang maniwala sa kanila, guys. Kasi mangyayari niyan, ipilitin ka nilang maniwala sa lie. At mangyayari, kasi ito na in either way, baka ngayon, okay yung career mo, pero nung bumalik ka sa kanila, bumaliktad na, kaya na in either way siya. It could be somebody na hindi liar, so definitely na opposite ng taong ito. So we have the cold. Here we also have this in reverse. Okay, so hindi maging okay yung buhay mo with this person kasi siya ay cold-hearted. And I feel na manipulator din sila. Kaya yun nga, once that you are there, mahirapan ka na talagang makaalis sa kanila. So that's why you really have to be careful in dealing with them. So we have the heel in reverse. So, iba sa inyo siguro, nagkaroon kayo ng traumatic experience with this person and until now, you are not healed with whatever this person has done to you. Masalong sigurong lalala if pinili mo na, bumalik sa taong ito. I'm sensing na iba sa inyo gusto ng karma reading. Okay, so far nakita nyo naman guys na naranasan na nila yung karma by dealing with somebody else at yung taong yun, ginawa rin sa kanila kung naman ang ginawa nila sa inyo. Pinirahan sila siguro.
I feel na meron tong toxic na attitude itong tao mo. Okay. You do have a nice personality. At nafe-feel ko guys, na greedy kung sino man yung iyong tao. Siguro dahil I feel na pambaya siya sa pera, yun ang nafe-feel ko. So definitely nakaalis na kayo dito sa toxic relationship with this person, and you do have that money, you're happy, as you can see. You could be starting a new business, a new career, which is nice, can be a channel too. So gusto sabihin ng taong ito na siya ay malungkot behind the scenes. Ito yung kanyang tinatago na deep within, malungkot siya. Kahit nasabihin natin na meron siyang kaibigan or meron siyang pinalit sa'yo na jowa, sa deep within niya, malungkot siya. Siguro siya rin, sa ngayon, meron siyang parang bago pa lang na connection, pero hindi siya masaya sa connection at ito yung kanyang nililihim. Kasi hinahanap-hanap niya yung pagmamahal mo, pag-aaruga dati. Okay, so tulad na nabanggit ko sa inyo na naghahanap siya ng tao na kagaya mo, na upright na tao. Pero yung karma niya, kada naghahanap siya, lagi na lang siya naka-encounter ng tao at parang sagabal ba sa kanyang buhay. So, na-sense ko yung energy ng pagka-block with regards sa kanyang throat. So, isa yun sa proof na whomever this is, they're definitely a liar. Okay, so, wag ka maniniwala sa kanilang flowery words. At sana, maalala mo yung ginawa nila. Kasi for sure, ulitin na naman nila yan. At hindi sila nagbabago. Kasi so far, hindi ko na-sense sa kanila yung pagbabago. At lalong-lalo na ayaw ko itong vibe na to, na sa oras na bumalik ka talagang hindi ka na nila pakakawalan. At nakita ko rin sa yung reading na baka mag-save siya ng mga evidence. Once na bumalik ka at gamitin niya yun pang blackmail para hindi ka na makaalis. So, mas mainam talaga na wag na kayong bumalik sa taong yun. Kasi, para na rin yun sa iyong ikakabuti. Okay? So, anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness. And God bless you.